O eto, para sa mga bumoto kay Senator Amy Marcos, sana hindi totoo itong binulgar ng Optic Politics ha. Kasi mukhang na biktima ulit si VP Sara second time sa pambubudol ng mga Marcos. Pero bago natin na basahin po yung post ng Optic Politics, ay ito sa post po ni Senator Amy Marcos. Tandaan muna natin yung post niya na nakaraan. Sa post kasi niya, nakalagay po dyan, "Some senators have approached me with a proposal to be their candidate for Senate President." Kaya posible. O eto, pag-usapan natin yan dito sa post po ni Optic Politics. Naku po, mukhang ngayon lang na pag-usapan ito na posibleng mangyari at yun nga, Marcos na ang gobyerno talaga. Hawak na ng buong pamilya ng mga Marcos. Una, Pangulo natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Senate President, kung matuloy ito, Senator Amy Marcos. Speaker of the House, alam natin, mukhang ayaw umalis dyan. May pa rin nakasuporta dyan. May malaking budget kasi dyan. Pinsa nila. Buong pamilya na. Eto, sabi ni Optic Politics, nung bago mag-election, hindi naisip ito ng karamihan pero posible ito. Sa post po ni Senator Amy Marcos, may mga lumalapit na senator. Tapos, kung mangyari yan, ay baka nakaplano na. Ang sabi kasi ng iba, baka nakaplano na para makuha nila yung Senate President. Naku, sana wag naman. Eto, budol na naman sa mga bumoto kay Senator Amy Marcos. Naku, masisi na naman neto si VP Sara. Nabudol na naman si VP Sara pag pangalawang pagkakataon Pero di natin alam kung totoo ito Ito ay opinion lang din po siguro niya ito. Ayan po, Optic Politics Editorial. Ayan, sa ngayong 2025. Ngayon lang po, pinos. Sabi niya, tama na. Ang huling power grab ng pamilyang Marcos ay dapat pigilin. Hindi na ito chismis. Hindi daw chismis Isa na itong mapanganib na realidad. Kontrolado na halos ng iisang pamilya ang buong gobyerno ng Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Jr. ang nasa Malacanang. Si Martin Romualdez ang speaker ng Kamara. At ngayon, si Amy Marcos naman ang itinutulak ng mga maging susunod na Senate President. Ito na sinasabi ko Mangga ba talaga siya? Nako, ito ay hindi pamamahala. Ito ay dynastic na pananakop, dynastic power. Nako, isang tahasang insulto sa demokrasya at isang babala sa bawat Pilipino na nagmamahal sa bayan. Depende yan sa inyo kung naniniwala kayo dito sa post na to Pero realidad daw ito, hindi lang chismis. Hindi ito ordinaryong pamumuno. Ito ay ugaling harit reyna na pinapalumutian ng boto. Mas malala pa, hindi magkakampi kundi magbabangayan ang magkakapamilya. Si Amy ay palaging salungat sa mga pulisiya ng kapatid niyang si Bongbong. Binabatikos at binabanatan niya rin ang pinsang si Romualdez. Anong mangyayari kung tatlong sangay ng gobyerno ay hawak ng tatlong personalidad na galing sa iisang pamilya pero kanya-kanyang agenda? Hindi pamumuno ang tawag dyan. Naku po, ito'y politikang barilan sa loob ng palasyo habang bayan ay naiiwang luhaan. Hindi ito katanggap-tanggap at lalong hindi ito ligtas para sa ekonomiya. Anong tingin ng mga dayuhang namumuhunan sa gobyernong nakasandal sa iisang apelyido? Wala. Makikita nila ang Pilipinas bilang isang unstable na bansa kung saan ang batas at institusyon ay sunod-sunuran sa interes ng pamilya. Ang Senado na dapat ay huling depensa ng checks and balances ay gustong gawing extension ng dinastiyang Marcos para walang kokontra, walang mag-iimbestiga at walang magbabantay. Hindi tayo bulag. Alam natin ang nangyari noon. Bilyon-bilyong pondo ng bayan ang ninakaw. Ang malayang pamamahayag ay sinakal at ang katanungan ay ginawang laruan ng iilang makapangyarihan. Ngayon, gusto nila itong ulitin, hindi para maglingkod, kundi para siguraduhin ang paghahari nila sa henerasyon. Ngayon at sa mga susunod pa, ito ay hindi serbisyo publiko, kung hindi paghaharing may bahid na karangyaan.
kapalaluan at kasakiman. Panahon na para tutulan ito. Ang mga senador ay dapat bumoto hindi base sa takot, utang na loob o alyansa, kundi para sa bayan. At tayong mga Pilipino, dapat tayong magsalita ngayon, hindi bukas. Dahil kung pahintulutan natin muli ang kinin ng isang pamilya ang lahat ng kapangyarihan, ang mawawala ay hindi lang kinabukasan. Hindi lang kinabukasan natin, kundi ang mismong kaluluwa ng ating republika. Nako, ito na nga nasasabi ko. Sana, kung maaari lang naman, wag na si Senator Amy Marcos ang magiging Senate President. May iba kasi dyan na gusto. Kasi kakampi daw ni VP Sara. Hindi po natin naisip magkakapamilya na sila. Pangulo, Senate President, House of Representatives, Speaker, pinsan nila. 'Di ba? Kaya mas maganda kung maaari para sa akin ang pinaka the best na magiging Senate President si Marcoleta. Si Senador Marcoleta. Magaling, may paninindigan, matalino pa. Para sa akin 'yon. Ewan ko lang sa inyo kung si Senator Amy Marcos pa rin ang gusto nyo. Kung naniniwala pa rin kayo nakakampi siya sa mga Duterte. Pero dito ay depende sa inyo sa post ng Aptic Politics kung ano ang masasabi nyo. Pero posible yan talaga. Galing nila magdrama. Sana all. Sabi ko natin ko.